Narito na ang Sulong Zambales ETV, hatid sa inyo ng Velocity Media Communication Solutions sa pagkipagtulungan ng Public Information Office ng tanggapan ni Governor Hermogenes E. Ebdani Jr. Masusubaybay din ito sa radyo natin 105.7 MHz Iba Zambales. Tunghayan ang unang segment ng ating programa, ang Zambalitaan, na kalipunan ng mga pinakahuling balita sa linggong ito. Ang mga host, Ivy Dinyoso at Lynn Rillo. Magandang araw mga taga-subaybay. Naririto kaming muli upang ibigay sa inyo ang sinanamang episode ng Sulong Zambales ETV upang maihatid ang mga pinakahuling balita sa ating lalawigan. Ako po si Ivy Dinyoso. At ako naman po si Lynn Rillo. Kami po ang mga makakasama nyo dito sa Zambalitaan segment ng pambagong taong episode ng Sulong Zambales ETV, ang mga pangunahing balita. Zambales Hotel, pinasinayaan. Sa pagbubukas ng Hotel Zambales, handa na daw para sa Mais Market. Pinasinayaan din ang training center ng pamahalaang panlalawigan. Sa inaugurasyon ng Zambales Hotel, panauhing pandangal si Bougainville President Momis. Pangalawang batch ng Bougainville trainees, nagsipagtapos na. Presidente at mga opisyal ng panlalawigang liga ng mga barangay nanumpa kay Governor Ebdani. Governor Ebdani, nagbisita barangay sa San Narciso. Sa turismo, selebrasyon ng 9 Days of Christmas sa Botolan, Makulay. Botolan North Central, nanguna sa Drum and Lyre Contest ng bayan. Mga kakaning chef sa Botolan pa rin nagpasarapan ng luto. Mga bayan ng sa Zambales, kumutita sa Kapaskuhan. Taunang paskutitap ng Rotary, ginanap sa People's Park. Ang mga balita po yan mamaya sa aming pagbabalik. Inyo pong sinubaybayan ang Sulong Zambales ETV, hatid sa inyo ng Velocity Media Communication Solutions sa pagkikipagtulungan ng Public Information Office ng tanggapan ni Governor Hermogenes E. Ebdani Jr. Maririnig din ito sa radyo natin 105.7 MHz Iba Zambales. Ang ating mga sponsor, St. Joe Skimboards, Headline Zambales, Rainbow Purified Drinking Water at MV Jimenez Optical. At ngayon, ibabalik po namin kayo sa Zambalitaan, ang kalipunan ng mga balita sa linggong ito kasama sina Ivy Dinyoso at Lynn Rillo. Zambales Hotel, pinasinayaan. Isang hotel na may 4 na palapag at 64 na kwarto ang pinasinayaan noong nakaraang linggo sa Zambales Sports Complex sa bayan ng Iba. Panauhing pandangal sa inaugurasyon ay si President John Momis ng Autonomous Region of Bougainville sa Papua New Guinea. Kasama din ni Momis ang kanyang asawang si Elizabeth. Ang Zambales Hotel, na kauna-unahang hotel na proyekto ng pamahalaang panlalawigan, ay nagkakahalaga ng 64 million at may 4 na palapag at rooftop area ayon kay Engineer Domingo Mariano ng head ng Provincial Engineering Office. Ang 64 na silid ay kayang mag-accommodate ng 200 katao, habang hanggang 300 naman ang maaaring pagkasyahin sa 2 function rooms na nagsisilbi ring dining area, sabi rin ni Mariano. Idinagdag pa ni Mariano na layon umano ni Gobernador Hermogenes E. Ebdani Jr. na mahikayat ang mga lokal na kumpanya at organisasyon dito na ang ganapin ang mga seminar o conference sa halip na dumayo pa sa ibang lugar sa Pilipinas. Sa pagbubukas ng Hotel Zambales, handa na raw para sa Mais Market. Bukod sa beach resorts, nature trips at sports bilang mga atraksyon sa turismo, handa na rin umano ang Zambales para sa isa pang grupo ng mga turista, ang Mais Market. Ito ang pahayag ni Zambales Governor Hermogenes E. Ebdani Jr. sa isang panayam pagkatapos pasinayaan ang bagong Zambales Hotel na nakatayo sa Zambales Sports Center sa bayan ng Iba. Ayon sa gobernador, sisimulan ng kanyang administrasyon ang pagpasok sa Mais Market o meetings, incentives, conventions, and exhibitions sa pamamagitan ng paghikayat sa mga lokal na grupo at organisasyon upang idaos ang kanilang mga events sa bagong hotel. Bukod sa bawas gastos ito para sa mga kumpanya, matutulungan pa umanong magkaroon ng dagdag na revenue ang pamahalaan panlalawigan, dagdag pa ni Ebdani. Sinabi rin ng punong lalawigan na pinasinayaan na rin ang isang training center na nakatayo sa bakuran ng Provincial Engineering Office. Bagamat maliliit na grupo lang ang maaaring gumamit sa Zambales Hotel,
At sa training center, simula naman ito upang mahikayat din ang ibang mamumuhunan sa turismo upang pasukin na rin ang mais market at magtayo ng mas malaking mga pasilidad, paliwanag pa ng gobernador. Pinasinayaan din training center ng pamahalaang panlalawigan. Isang training center na maaaring maglaman ng 50 hanggang 100 tao ang pinasinayaan kasabay ng inaugurasyon ng Zambales Hotel. Ang training center ay nasa bakuran ng Provincial Engineering Office at una nang nagamit para sa ginanap na Poge Trainers Training ng mga taga Bougainville sa Papua New Guinea. Bagamat ang orihinal na layon ng administrasyon ni Gobernador Hermogenes C. Ebdani Jr. ay magamit ito para sa mga seminar para sa mga empleyado at opisina ng pamahalaang panlalawigan, binubuksan ng umano ito para na rin sa ibang lokal na government units at iba pang maliliit na organisasyon. Sa inaugurasyon ng Zambales Hotel, panauhing pandangal si Bougainville President Momis. Espesyal na panauhin ng Bougainville President na si John Momis sa inaugurasyon ng Zambales Hotel at gayon din ng training center. Dumating si Momes sa Zambales upang saksihan ang graduation ng mga Bougainville trainees na nag-aaral maging trainers sa ilalim ng programang POGE o People's Organization of Global Excellence ni Governor Hermogenes E. Ebdani Jr. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat si Momis kay Governor Ebdani sa tulong na ginagawa niya upang matutong mag-organisa para sa kabuhayan ng mga taga Bougainville. Ang Autonomous Region of Bougainville ay bahagi ng bansa ng Papua New Guinea, ngunit nagkalamit ng kalayaan pagkatapos ng isang dekadang civil war. Sa ilalim ng pamumuno ni President Momis, sinisikap ng mga taga Bougainville na ibangon ang nalugmok na rehiyon. Si Momis, na personal na kaibigan ni Governor Ebdani, ay bumisita sa Zambales ilang buwan ang nakaraan. Sa kanyang pagbisita, nakita niya ang naging pagbabagong naihatid ng POGE para sa mga kabuhayan ng mga Zambalenyo. Pangalawang batch ng Bougainville trainees nagsipagtapos na. Nagtapos at nabigyan ng sertipiko ng trainer ang ilang mamamayan ng Bougainville na sumailalim sa isang training ng People's Organization of Global Excellence o POGE. Ginanap ang graduation sa bagong bukas na Zambales Hotel at walang iba kundi ang kanilang president na si John Momes ang panauhing pandangal. Ang mga taga Bougainville na nagsipagtapos ay pangalawang grupo na ng mga Papua New Guineans na nagsanay sa ilalim ng POGE. Ang pagsasanay ay ginawa sa ilalim ng programa ni President Momis na magtayo na din ng POGE sa Bougainville upang matulungan magtayo ng iba't ibang programang pangkabuhayan ang kanyang mga kababayan. Presidente at mga opisyal ng Panlalawigang Liga ng mga Barangay nanumpa kay Governor Ebdani. Nanumpa na sa harap ni Zambales Governor Hermogenes E. Ebdani Jr. ang mga opisyal ng Panlalawigang Liga ng mga Barangay. Pinangunahan nito ng bagong halal na presidente na si Colonel Romelino Goho na nanalo bilang barangay captain ng Dirita sa bayan ng Iba. Si Goho ay naging barangay captain ng Dirita sa ginanap na synchronized barangay elections noong Oktubre 2013. Sa pagkahirang ni Goho bilang Liga President, siya ang magiging kinatawan ng grupo sa sangguniang panlalawigan at uupo bilang isa ring board member. Inyo pong sinubaybayan ang Sulong Zambales ETV, hatid sa inyo ng Velocity Media Communication Solutions sa pakikipagtulungan ng Public Information Office ng tanggapan ni Governor Hermogenes E. Ebdani Jr. Maririnig din ito sa radyo natin 105.7 MHz Iba, Zambales. Ang ating mga sponsor, St. Joe Skimboards, Headline Zambales, Rainbow Purified Drinking Water at MV Jimenez Optical. At ngayon, ibabalik po namin kayo sa Zambalitaan, ang kalipunan ng mga balita sa linggong ito kasama sina Ivy Diñoso at Lynn Rillo. Zambales Governor nagbisita barangay sa San Narciso. Ang mga residente ng Paite at ilan pang barangay sa bayan ng San Narciso ay nagkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang punong lalawigan na si Gobernador Hermogenes E. Ebdani Jr. nang ang huli ay nagbisita barangay sa mga piling lugar ng bayang ito. Ang bisita barangay ay isang programa ni Ebdani upang makapanayam ang mga residente sa mga barangay sa mga liblib na pook ng probinsya. Ayon sa gobernador, nahihirapan ang mga ito na tumungo sa mga tanggapan ng pamahalaan
dahil sa layo ng biyahe at gastos ng pamasahe. Kaya minabuti ng punong lalawigan na dalhin ang kanyang tanggapan sa mga puok na malalayo sa sentro ng gobyerno upang madinig ang kanilang mga hinaing at malaman ang kanilang mga pangangailangan. Sa turismo, selebrasyon ng 9 Days of Christmas sa Botolan, makulay. Makulay ang naging pagdaraos ng Kapaskuhan sa Botolan sa ilalim ng proyekto ni Mayor Bing Maniquis Jerezano na naglunsad ng 9 Days of Christmas event. Ang event na ito ay hitik sa kasiyahan, pa-contest at iba pang aktibidad upang mabigyan kasiyahan ang mga residente sa panahon ng Kapaskuhan. Kabilang sa mga naging aktibidad ay ang Drum and Lyre Competition, Christmas Village Competition, Senior Citizens Christmas Party, Kakanin Making Contest, Christmas Choral Competition at Jingle Band Competition. Nagdaos din ng Christmas Dance Competition, Cultural Dance Competition at Battle of the Bands na naghatid ng isang mala-concert na gabi para sa mga Botolenyo. Bukod sa pagpapasaya ng kanyang mga kababayan, layon din umano ng mayor na mapaghikayat ang mga bisita sa kanilang bayan upang maisulong ang industriya ng turismo dito. Botolan North Central, nanguna sa Drum and Lyre Contest ng bayan. Nagwagi ng 20,000 pesos ang mga mag-aaral ng Botolan North Central Elementary School sa ginanap na Drum and Lyre Competition sa bayan ng Botolan. Ang kompetisyon ay bahagi ng 9 Days of Christmas ng programang panturismo ni Mayor Bing Maniquis Jerezano. Pumapangalawa naman ang nahirang na pinakamagaling tumugtog ang Mambog Elementary School at sinundan ng Botolan South Central Elementary School para sa pangatlong gantimpala. 4th place ang Drum and Lyre Group ng Bangan Kapayawan Elementary School. 5th ang San Juan Elementary School at nasa pang-anim na pwesto ang Baton Lapok Elementary School. Mga kakanin chef sa Botolan pa rin nagpasarapan ng luto. Nabondat marahil sa kabusugan ang mga judges sa kakanin making contest sa Botolan dahil sa pagtikim ng masasarap na native kakanin ng mga ito. Sari-saring pamamaraan ng pagluluto ng bibingka, puto at suman ang inilatag sa harap ng mga judges upang mapili ang pinakamagaling na kakanin chef ng Botolan. Sa naturang kompetisyon, nagwagi sina Grace Pamularcano para sa pinakamasarap na bibingka. Si Adelina Escoliantes naman ang nagpatikim ng pinakamasarap na puto at nahirang naman na pinakamasarap na suman ang inihain ni Marisa Panes. Sa bibingka category, nagwagi din sina Edeline Zanesa bilang 2nd place, 3rd place si Magdalena Dumlao at 4th si Jim Dedicatoria. Sa puto category, ang pangalawa at pangatlong karangalan ay nakuha ni na Jesusa Duplon at Mirna Urubia. Habang si Mirna Urubia din ang nagwagi ng pangalawang gantimpala sa suman category. Mga bayan ng Zambales, kumukutitap para sa Kapaskuhan. Kumukutitap sa sari-saring ilaw at palamuti ang mga munisipyo ng Zambales bilang bahagi ng selebrasyon ng panahon ng Kapaskuhan. Panoorin po natin ang mga kuha sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Taunang paskutitap ng Rotary ginanap sa People's Park. Pagkutitap pa rin ang tema sa parol making contest na proyekto naman ng Rotary Club sa bayan ng Iba. Mga parol na yari sa recycled materials ang ipinarada sa paligid ng kabayanan ng Iba sa idinaos na taunang pa-contest ng mga Rotarian sa bayan nito. Ang gaganda ng mga parol at lahat yan ay yari sa recycled material. So magpapaalam muna po kami. Happy New Year po sa lahat. Mag-iingat po sana kayo sa paggamit ng fireworks. At sa susunod na linggo, abangan niyo po ang susunod naming episode ng Sulong Zambales ETV Sambalitaan. Hanggang sa muli, ako po si Ivy Dinyoso. At ako naman si Lynn Rillo. Ugaliin na po nating mag-log on sa Sulong Zambales etv.blogspot.com at makinig sa radyo natin 105.7 MHz Iba Zambales. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Miyerkules. Manigong bagong taon po sa lahat.
Sambales, sulong Sambalenyo, kumilos tayo, sama-sama, kaya natin to. Galing ng Sambalenyo, pagising sa umaga, ating makikita ganda ng kabundukan, ang luntian na kagubatan, at malinis na karagatan. Manggang kay tamis, kay sarap kainin, gulay at prutas mula sa bukirin, sariwang hangin, kay sarap langapin, mula sa baybayin. Sulong Sambales, sulong Sambalenyo, kumilos tayo, sama-sama, kaya natin to. Galing ng Sambalenyo, negosyo'y aasenso, sa tulay at kalsada, turista'y sigurado, pagmiminang gulot ay trabaho. Yaman ng Sambales, pakita sa mundo, galing ng kabataan, husay ng mamamayan, sa tiyaga at sipag, tiyak makakamtan. Tayong Sambalenyo, makakalikasan, maka-Diyos